Everybody say, Praise the Lord! Praise the Lord! Kinakailangan talaga nating purihin ang ating buhay na Diyos dahil sa liwanag na lumiwanag sa bawat buhay natin. Hindi basta-bastang liwanag ang niliwanag ng Diyos sa buhay natin. Basahin natin ang John 1 verse 9. Praise the Lord. That was the true light, which lighteth every man that cometh into the world. Siya yung totoong liwanag na lumiwanag sa bawat tao na dumarating sa sanglibutang ito. Ang liwanag na ito ay walang iba kundi ang ating maliwanag na magiging eternal, permanent, forever state. Kaya nga sabi ng ating Panginoong Hesukristo, huwag niyong katakutan ang makapatay sa laman. Katakutan niyo siya na makapatay sa laman at sa inyong kaluluwa. Bakit hindi dapat katakutan ang kamatayan sa physical? Sapagkat that is not the real death. Hindi yan ang talagang totoo at tunay na kamatayan. Ang totoong kamatayan walang iba, yung iyong forever na kalagayan sa second death. Yan ang totoong kamatayan. The second death, na kung saan ikaw ay ibubulig doon sa dagat-dagatang apoy. Yan ang dapat nating katakutan. Kasi ang tao, pag namatay, seconds lang yan. Pag namatay yan, wala nang pakiramdam yan kahit pa chap-chapin mo yung katawan. Tingnan mo yung mga inilibing na mga patay sa Ukraine. Nagkaroon sila ng mass grave. Di ba? Parang basura lang na tinatapon dyan sa hukay. Binalot lang ng plastic. Tinapon. Walang kwenta yan. Yung katawang panglupa natin, wag nating katakutan ang kamatayan ng ating physical. Ang katakutan talaga natin, yung ikalawang kamatayan na magiging forever, permanent state ng kaluluwa ng tao doon sa dagat-dagatang apoy, doon sa kaparusahan. Yun ang pinakamasaklap. Doon tayo iniligtas ng Diyos. Doon tayo kukunin ng Diyos. At ano pala ang sanhi ng tao na mamatay sa ikalawang kamatayan sa kanyang kaluluwa? Kasalanan. The wages of sin is death. Kaya dyan tayo kukunin ng ating Panginoong Diyos. Dyan tayo bibigyan ng kaliwanagan sa buhay natin para yung kadiliman na yan, hindi na yan maghari sa atin magpakailan paman, kundi ang liwanag ng Diyos na lumiliwanag sa bawat tao na dumarating sa mundong ito. Ibig sabihin yan, God hath given chance to every man. Ang Diyos nagbigay ng pagkakataon sa bawat tao na dumarating sa sanglibutang ito na siya'y liliwanagan ng Diyos. Sinong liwanag na ito? Basahin natin. John 8 verse 12. Praise the Lord. Then spake Jesus again unto them, saying, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. Yan. Walang iba ang ating Panginoong Hesukristo ang liwanag na yan. Wala nang ibang galing sa langit na bumaba dito sa lupa na totoong liwanag, naliliwanag sa ating permanent, forever, eternal state. Walang iba ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga sinasabi diyan, neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Kaya siya lang, wala nang iba. Si Lord Jesus Christ lamang. Now, paano mo matanggap ang liwanag na ito? Galing sa Diyos, galing kay Kristo Jesus. Matanggap mo lang ito pag sinunod mo si Kristo. Jesus said, I am the light of this world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. Only you will have that light if you follow Christ. Mangyayari lang sa buhay natin, magkakaroon tayo ng liwanag na yan kung tayo'y susunod kang Kristo
Jesus. Praise the Lord! Ang pinakamasaklap na nangyari sa buong mundo. Ano? Nung pumunta na ang liwanag sa sanglibutang ito, hindi nila tinanggap si Kristo. Ginawa niya ang mundo, pero yung kanyang ginawa, hindi rin naniwala sa kanya. Yan ang pinakamasaklap na mangyayari at nangyayari na sa mundong ito. Basahin natin yan. John 1:10 and 11. Praise the Lord. He was in the world, and the world was made by him, and the world knew him not. He came unto his own, and his own received him not. Tingnan mo, ang liwanag pumunta na sa sanglibutang ito. Ang sanglibutang ito ay ginawa niya, pero hindi kumilala sa kanya. Pumunta siya sa kanyang sarili, pero ang sarili hindi tumanggap sa kanya. It is a matter of unbelief. Pag hindi ka naniwala kay Kristo Jesus, kawawa ka. Dahil yung naglalang sa iyo at naglalang sa mundo, na pumunta dito para tayo ay iligtas sa kadiliman, sa kamay ng dyablo, na maglugmok sa atin sa walang hanggang kadiliman. Pinuntahan tayo dito para tayo iligtas, tapos hindi mo siya tatanggapin, hindi mo siya paniniwalaan, saan ka pa pupunta? Sino pa ang magliligtas sa iyo? Wala nang mas makapangyarihan sa dyablo maliban dyan sa Diyos, maliban dyan sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya napaka-importante ang liwanag na ito na kinakailangan mapaparito sa atin. Kailan mangyari ang liwanag nandito sa atin? Pag sumunod tayo kay Kristo. He that followeth me will not walk in darkness, but shall have the light of life. Praise the Lord! So do not ever fail to follow Jesus Christ. Ano pa ang pinakamasaklap na nangyayari sa sanglibutang ito? Basa. John 3:19. Praise the Lord. And this is the condemnation, that light is come into the world, and men love darkness rather than light, because their deeds were evil. Yan. Bakit magkakaroon ng condemnation? What is condemnation? That is damnation. That is eternal judgment, punishment of God to those who do not love God, to those who do not love the light, but they love darkness rather than the light. They love Satan rather than God. They love Lucifer rather than God. They love evil rather than good. Yung condemnation na yan. This is the condemnation. When light come into this world, people love darkness rather than light. Tingnan mo. Anong nangyari sa mundo? Mas inibig pa nila ang kadiliman kaysa liwanag. Bakit inibig nila ang kadiliman kaysa liwanag? Anong sinabi diyan? Because their deeds were evil. Dahil ang mga gawa nila masama. Bakit mas inibig nila ang kadiliman kaysa liwanag? Dahil ayaw nilang mahinto ang paggawa ng kasamaan. Ayaw nilang mahinto ang paggawa ng kalokohan sa sanglibutang ito. Kaya mas inibig nila ang kadiliman. Bakit? Ano pala yung kadiliman? Si Satanas. Yan yung maggagatong sa buhay ng tao, gagawa ka ng kadiliman, gagawa ka ng kasalanan, gagawa ka ng karumaldumal sa mata ng Diyos, gagawa ka ng labag sa kautusan, kalooban ng Diyos, labag sa kanyang kabanalan, labag sa kanyang katuwiran. Tingnan mo ang sanglibutan ngayon. Kung ano yung pinagbabawal dito sa Biblia, siya naman din ang ginagawa ng mga tao. Siya naman din ang kinaliligayang ginagawa ng mga tao. Siya na rin ina-appreciate ng mga tao. At ngayon, sinusuportahan na ng mga batas na gawa lang ng tao. Kaya, therefore, you cannot blame God. Di mo ma-blame ang Diyos pag maghatol na siya. Kasi maliwanag, liliwanagan na nga tayo eh. Ayaw mo pang liwanag ng Diyos. Mas inibig mo pa yung kadiliman dahil ayaw mong mahinto yung mga sinasabi ng Diyos na masama yan. Kaya,
Mag-ingat po ang bawat isa, baka magsisi ang sino man na wala ng lunas. Baka magsisi ang sino man na wala ng kapatawaran. Pag nandoon ka na, namatay ka sa kasalanan, sa kasamaan, hatulan ka. Alam mo, pag namatay ang tao, hindi mo pa naman maramdaman ang tagal ng paghihintay mo. Parang natulog ba? Lahat ng mga namatay sa laman, natulog yan. Kasi gigisingin niya ng Diyos sa first resurrection at saka sa second resurrection. Ang first resurrection, madala yung mga faithful na namatay kay Kristo Jesus. Ang second resurrection, that is general resurrection. Lahat bubuhayin niya. Ire-resurrect niya para ibigay sa kanila ang eternal state, eternal permanent status. You might be going into His kingdom, praise the Lord. But if you will be going down there in hell, kawawa ka. That is your eternal state, eternal place of abode. Kaya, hindi basta-basta ang liwanag na dinala ni Kristo sa sanglibutang ito. This is an eternal light. Walang hanggang liwanag na magliliwanag sa mundong ito. Kaya, sino man sa atin dito na sumunod na kay Kristo Jesus, you are the light of this world. Liwanag ka sa sanglibutang ito. Basahin natin yung mga sumunod na kay Kristo. Anong sabi ni Jesus sa kanila? Basa. Matthew 5:14 hanggang 16. Praise the Lord. You are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hid. Neither do men light a candle and put it under a bushel, but on a candlestick, and it giveth light unto all that are in the house. Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Yan. Kayo ang liwanag sa sanglibutang ito. Ang syudad na nailagay sa ibabaw ng bundok, hindi ito matatago. Ni ang tao hindi naglalagay ng kandila ilalim doon sa yung bang tinatakpan, kundi nilalagay ito lantaran sa lalagyan ng candle at magbibigay ito ng liwanag sa lahat na nandyan sa loob ng bahay. Kaya ipakita ninyo ang inyong liwanag sa mga tao para makita ninyo ang inyong mga mabubuting gawa. Luwalhatiin ninyo ang Ama na nandyan sa langit. So, sinong kaharap ni Lord Jesus Christ dito? Yung mga disipulo niya, yung mga followers niya na nagtakil ng lahat ng kanilang kasamaan, kasalanan, lahat ng kanilang kalooban, sinurrender nila kay Lord Jesus Christ. Sumunod sila sa will of God. Sabi ni Jesus, kayo ang liwanag sa sanglibutang ito. Kaya tayo na sumunod kay Kristo, naniwala kay Kristo, we are the light of this world. Ipakita natin ang liwanag. Kailan ba ang liwanag maklaro? Kailan ba ang liwanag lalo siyang mapapansin? Pag nasa dilim. Ibig sabihin yan, pag tinutukso ka ng magtutulak sa iyo sa paggawa ng labag sa kautusan ng Diyos, pag nakita mo sumunod ka kay Kristo Jesus, diyan makikita ang liwanag sa buhay mo. Praise the Lord! Diyan makikita ang liwanag sa buhay mo. Sa panahon ng dilim. At hindi yan matatago, mapapansin at mapapansin yan ng mga tao sa sanglibutang ito. Ganon ang liwanag na gusto ng Diyos na ipakita natin sa buong mundong ito. Kahit tayo, galing naman talaga tayo sa kadiliman. Wala namang ready-made righteous, wala namang ready-made na nandyan na miliwanag na kaagad kay Kristo. Lahat tayo galing dyan. Pero nung tayo ay niliwanagan ni Lord Jesus Christ, hindi ibig sabihin, ihahalo natin yung gawa ng kadiliman na gawa natin noon at ang gawa ng katuwiran at gawa ng liwanag na ating naangkin kay Kristo. You cannot make to integrate that. Hindi mo pwede integrate, ihalo, hindi pwede. Praise the Lord. Basahin natin yan. Ephesians 5:8 hanggang 14. Praise the Lord. For ye were sometimes darkness, but now are ye light in the Lord. Walk as children of light. For the fruit of the Spirit is in all goodness and righteousness and truth, proving what is acceptable unto the Lord, and have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather reprove them. For it is a shame even to speak of those things which are done of them in secret. But all things that are reproved are made manifest by the light, for whatsoever doth make manifest is light. Wherefore he saith,
Awake, thou that sleepest, and arise from the dead, and Christ shall give thee light. Yan, galing tayo lahat sa kadiliman. Pero nandito na tayo sa Panginoon sa kanyang kaliwanagan. Lumakad na tayo bilang mga anak ng liwanag. Hindi kay dati kas kadiliman. Nandito ka na kay Kristo. Lalakad ka pa rin bilang mga anak ng kadiliman. Hindi na. Galing tayo sa kadiliman, naging anak tayo ng Diyos. Lalakad tayo bilang mga anak ng liwanag. Ipakita natin ano yung karapat-dapat sa Panginoon, proving what is acceptable unto the Lord, and have no fellowship with the unfruitful works of darkness. Walang fellowship kasama ang mga unfruitful na mga gawa ng kadiliman, but rather reprove them. Sawayin nyo sila, sawayin natin sila. For it is a shame even to speak of those things which are done of them in secret. But all things that are reproved are made manifest by the light. For whatsoever that make manifest is light. Wherefore he saith, Awake, thou that sleepest, arise from the dead, and Christ shall give thee light. Praise the Lord. Ganun ang buhay natin, bago na. If any man be in Christ, he's a new creature. Wala na yung datihan, wala na yung paglakad natin sa kadiliman. Hindi mo pwede integrate yan. Hindi mo pwedeng ihalo-halo yan. Pinoprove na natin what is good and acceptable in the eyes of God. Maging blameless na tayo. Lalot na ngayon ang sanglibutang ito. Maraming nangangailangan ng liwanag ng Diyos. Maraming nangangailangan ng magabayan ang mga tao sa sanglibutang ito. Sa sobrang lakas ng kapangyarihan ng kadiliman na halos buong mundo ay nadilim na. Ang mundo na madilim, nangangailangan ito ng liwanag. At tayo ngayon ang tatayo as light of this world. That is not just an ordinary light. This light is the light of God that will bring everyone to salvation. Praise the Lord. Hindi yung liwanag na, bastang liwanag na lang na walang ihahatid sa tao na kaligtasan. Doon pa rin ang tao sa impyerno. Dahil ang tao hindi nabago. Doon pa rin papunta ang tao sa eternal punishment. Dahil ang tao hindi talaga naalis dyan sa kadiliman. This light is the power of God. Kapangyarihan ito ng Diyos. So, anong klaseng buhay na dapat natin ipakita sa madilim na sanglibutan? Basa. Philippians 2:15. Praise the Lord. That ye may be blameless and harmless, the sons of God without rebuke, in the midst of a crooked and perverse nation, among whom ye shine as lights in the world. Yes. Maging blameless kayo. Maging harmless, mga anak ng Diyos, without rebuke. Ibig sabihin yan, kaya mo nang mag-isa, makasunod, kahit walang nakakita. Kaya mo nang magpatuloy sa natutunan mo kahit malayo ka sa kapatiran, malayo ka sa pamilya, malayo ka sa kongregasyon. Blameless ka pa rin, harmless ka pa rin, without rebuke ka pa rin, in the midst of a crooked and perverse nation, among whom ye shine as lights in the world. Yan na yung panahon na liliwanag ka. Yan na yung panahon na makikita sa buhay mo ang katuwiran, kabanalan ng Diyos. At hindi yan basta-basta kasi ipipersecute ka. Hindi yan basta-basta tatawanan ka. Hindi yan basta-basta they will make many hurtful actuation. Yung mga action nila makaka-hurt. Never mind. Basta makita lang nila yung liwanag sa buhay mo. Someday, they will seek that light. Hahanapin din nila yung liwanag na yan. Praise the Lord! At ang pagliwanag natin, na niliwanagan na ng Diyos, binago na ng Diyos, nilinis na ng Diyos, tinuruan na ng Diyos sa matuwid na banal na buhay. Hanggang kailan natin ito dadalhin? Hanggang kailan natin ito paninindigan? Hanggang kailan natin ito ipagpapatuloy? Basa. Proverbs 4:18. Praise the Lord. But the path of the just is as the shining light that shineth more and more unto the perfect day.
Yes, kailan yung perfect day na yan? The coming of Jesus. But the path of the just is as the shining light that shineth more and more unto the perfect day, until your death, until the coming of Jesus Christ. That is the perfect day for your salvation. He that shall endure unto the end, the same shall be saved. Be thou faithful unto death, and you will receive the crown of life. That is the perfect day sa iyong kaligtasan. Hindi ka na mawawala sa kaligtasan na yan. Precious in the sight of the Lord is the death of His saints. Praise the Lord! Pero ang pinakamasaklap na mangyayari sa buhay ng tao na hindi kinaligaya ng Diyos, yung kamatayan ng mga makasalanan, na hindi sila nadatnan ng pagsisisi, pagbabago, pagtalikod sa kasalanan. Ganon pa rin sila masama, ganon pa rin sila liko. Kaya nga sinasabi diyan, God hath no pleasure in the death of the wicked. Ayaw niya talaga yan. Kaya itong liwanag na ginagawa natin sa liwanag ni Kristo Jesus, na hindi na tayo alipin sa kadiliman sa kasalanan, gawin natin ito and let this shine more and more. Praise the Lord. More and more until the perfect day. Alam nyo, itong paglakad natin sa liwanag ng Diyos, huwag tayong parang, pag nandiyan ka sa harapan ng publiko, parang pinapakita mo na ikaw ay kawawa. Pag nandiyan ka sa mga barkada mo noon, pinapakita mo parang mas masaya sila, ikaw parang nandiyan na sa, parang kulang na lang sabihin, bakit pa kasi ako nandito sa katotohanan ng Diyos? Sana mag-i-enjoy ako kasama nila. Para bagang kinakakawawa mo yung buhay mo sa harapan ng mga tao. Baliktad yan. That is a great lie. Kailangan kung nandyan tayo sa harapan ng madla, kailangan pagmalaki natin ang liwanag, ipagmalaki natin ang kaligtasan, ipagmalaki natin ang biyaya na natanggap natin sa ating Panginoong Diyos. Kailangan maging mayaman tayo, maging matapang tayo, maging matibay tayo upang ating i-share sa mga tao na binulag ng masamang espiritu. Di kay nagmumuka kang kawawa, nagmumuka kang tulilat, nagmumuka. No! You are the most blessed one if you are in the light of God. Praise the Lord! Nandiyan ka sa nandiyan ka sa kaliwanagan ng Diyos. Mawala ka man sa sanglibutang ito, mahinto man ang sanglibutang ito. You are insured. Kaya nga sabi ni Paul, for me to live is Christ and to die is gain. Praise the Lord! Wala kang insured ka eh. Itong katawan na ito, papalitan niya ng katawan na hindi na nabubulok. Para pagkalooban ng bahay na hindi na mabubulok. Hindi kayong katawan papalitan na hindi na nabubulok para lang parusahan na walang hanggan, na wala ng kabulukan. O yan ang sitwasyon ngayon ng tao sa sanglibutan ito na nandyan pa sa dilim. Dapat tayong maawa sa kanila. Dapat tayo magpakita ng mercy, pity, compassion sa kanila. Tayo yung merong kayamanan, tayo yung merong goodness, merong favor galing sa Diyos na kinakailangan natin ipagmalaki ito at ibigay natin sa kanila, i-share natin sa kanila. Hindi kay para kang kandila. Pag nandiyan ka na sa madla ng mga tao, mga social, mga taong, mga worldly, mga wala pa, hindi pa alam-alam ang katotohanan, ikaw nasa may kaalaman ka. You must shine. Praise the Lord. Kailangan magliwanag ka sa kanila. You must be proud of your God, of your status, being walking in the light of Christ Jesus. Kailangan ipakita mo. Ipadama mo sa kanila na magkaroon sila ng pagkakataon magbago sa kanilang landas, na namulatan nila, nasanayan nila, na hindi naman paghahatid sa kanila sa liwanag, na tunay na liwanag na dinala ni Kristo sa sanglibutang ito. Praise the Lord! Yung bang pag nandiyan ka sa mga tao, lalong liliwanag yung liwanag ng Diyos sa buhay mo. Let your light so shine before men that they may see your good works. Hindi kayo makita sa'yo para kang nagmumukhang lousy, nagmumukhang kawawa, nagmumukhang behind sa sanglibutang ito.
No. We are the most advanced in this world. Praise the Lord. Tayo yung pinaka-most advanced in this world because our focus, not here on earth, but beyond this world. Lampas pa sa sanglibutang ito. We are looking for eternal destiny. They are just looking for very limited destiny. They are striving hard for the things that are so limited, but we are striving hard for the things which is unlimited. So we are more advanced. We are more in blessedness nandito sa atin. Kaya huwag natin ikahiya. Praise the Lord. Tingnan mo yung mga anak ng Diyos na pumunta sa Babylonia. Tingnan mo yung mga anak ng Diyos na pumunta sa Egypt. Kinahiya ba nila ang kanilang natutunan sa Diyos na nagligtas sa kanilang ama na si Abraham, nagligtas sa kanilang ama na si Isaac, si Jacob? Diba? Pinakita nila ang kaliwanagan. At ang liwanag na yan ay lumiwanag sa buong lugar kung saan sila naroroon. Buong Ehipto, buong Babylonia. Kaya ganun sa buhay natin. Hindi kayo, nag-isip lang kayo, kami lang gagamitin na i-expose ng Diyos sa publiko. No, kayo! Gagamitin din kayo ng Diyos wherever you are. Praise the Lord! Saan man kayo naroroon, claim it! Panindigan ninyo na isa kayo naliliwanag sa sanglibutang ito. Tayuan nyo yan. Gagamitin kayo ng Diyos. Tingnan mo dito sa Bible. Bakit? Ang mga priest, ang mga prophet lang ba ginagamit ng Diyos? How about the members of the congregation? Lahat ginamit ng Diyos. Praise the Lord. For His honor and for His glory. Tulong-tulong tayo. Para sa gawain ng ating Panginoong Diyos. Promote the light of God which is in Christ Jesus. So, let us rejoice in the light of God. Hindi kay, yun nga, minsan babalik ta rin kasi ni Satanas yung katotohanan eh. Oy, pag nasa harap ka ng mga barkada mo ha, huwag mong ipakita na, mag-ano ka rin sa kanila. Kung anong kulay nila, maging kulay ka rin nila, huwag mong masyadong dibdiban yung iyong natutunan dyan sa iyong grupo. Tingnan mo, gusto talaga ni Taning na i-umit talaga yung kaliwanagan ng Diyos. O, kung mag-short sila, mag-short ka rin. O kung mag-shot-shot sila dyan, shot-shot ka rin. O huwag mong, maano ka, ma-OP ka, ma-out of place ka. That is a great lie. This is now the chance for every one of us to shed light to the world. Kailan pa? Kailan mo pa gagawin? Now is the time. Now is the chance. Now is the day para yung liwanag ng Diyos makita saan mang dako sa mundong ito. So, kayo ngayon mga agents kayo ni Jesus. Kayo yung makaka-penetrate. Kayo yung makakapasok saan-saan. Pakita niyong liwanag na nandyan sa inyo galing kay Kristo Jesus. Ikaligaya ninyo ang liwanag na yan. Huwag kayong mahiya. Praise the Lord! Basahin natin yan. John 5:35. Praise the Lord. He was a burning and a shining light, and you were willing for a season to rejoice in His light. Yes, for a season lang tayo dito sa sanglibutang ito. Ngayon, kung for a season lang pala, madali lang yung buhay natin sa sanglibutang ito, having that burning, having that light, which is in Christ Jesus Christ. Hindi mo pa kinaligaya. Maikli nga lang panahon, gagamitin ka ng Diyos bilang ilaw, hindi mo pa ikaliligaya, ipagkakait mo pa. Marami ka pang chat-chat, marami ka pang murmur, marami ka pang complain. Kung alam mo lang, ano ang meron dyan, you should rejoice in His light. Kailangan maging maligaya ka sa kaliwanagan ng Diyos. Praise the Lord. Imagine that you are sparing, you are saving someone who will be in eternal darkness. Hindi yan basta-basta. That is a great accomplishment. Na meron kang nailigtas sa mga tao na papunta sa eternal darkness, na mailagay mo siya sa eternal light, eternal kingdom of God. That is great opportunity for you to perform. Malaking oportunidad yan na magagawa mo sa buhay mo.
O meron ngang iba dyan, proud masyado. Oh, marami akong adopted. Ang mga inadapt ko na hindi ko naman kadugo. Pinaaral ko sila, sinuportahan ko silang iba naging engineer, iba naging doktor, ang iba naging piloto. Proud ka masyado. Pero after how many years, saan sila? Punta rin doon, sa 6 feet below the ground. Samantalang pag makaligtas tayo ng kaluluwa mula sa kadiliman, you are bringing them into the eternal light. Lalo na, we have to rejoice in His light. Praise the Lord! Ikaligaya natin ang liwanag na ito. Kahit sino pa yan sila, huwag mong ikahiya. Kaya habang nandito tayo sa mundo at si Kristo bilang liwanag, maikli lang yung buhay natin, huwag tayo mawala ng pananampalataya sa liwanag na yan. Basa. John 12:36. Praise the Lord. While ye have light, believe in the light, that ye may be the children of light. These things spake Jesus, and departed, and hide himself from them. Yan, habang may liwanag kayo, meaning to say, may hininga pa kayo. Maniwala kayo sa liwanag, para maging mga anak kayo ng liwanag. So, kailangan anak ka ng liwanag, hindi ka anak ng kadiliman. Kasi kung anak ka ng kadiliman, doon ka tatanggap sa iyong ama na hari ng kadiliman. Ang kaharian ng ama mo, kung anak ka ng kadiliman, yung impyerno. Ang impyerno, that is the kingdom of darkness na nagro-rule dyan si Lucifer. Ay kung anak ka ng kadiliman, manggagawa ka ng kadiliman, you will inherit the kingdom of your father, which is the devil. Pero kung anak ka ng kaliwanagan, anak ka ng Diyos na siyang liwanag, mamanahin mo yung kaharian ng iyong Ama sa langit, which is the kingdom of God. Yan na yung pinaka-permanent na iyong state. Hindi na yan mawawala sa buhay mo. Huwag kang matakot magkaroon ng nuclear war, huwag kang matakot. Magkaroon ng pandemic, huwag kang matakot. Magkaroon ng mga ano-ano pa dyan nga sakit sa mundo ito, huwag kang matakot. Huwag. Sinabi ni Jesus, huwag kayo matakot sa kamatayan. Matakot kayo na hindi kayo mamatay doon sa ikalawang kamatayan. That is the real death. Yan ang totoong kamatayan. Kaya sa buhay natin, bilang mga anak ng Diyos, huwag kang makipag-sang-ayon sa kadiliman sa mundong ito. Basa. 2 Corinthians 6:14. Praise the Lord. Be ye not unequally yoked together with unbelievers. For what fellowship hath righteousness with unrighteousness? And what communion hath light with darkness? Yan, hindi mo pwedeng i-integrate. Ihalo yung righteousness tapos unrighteousness. Ihalo mo yung light with darkness. Hindi pwede. Para kang mistiso, hindi pwede. Pag anak ka ng liwanag, anak ka ng liwanag. Liwanag lahat, walang kadiliman. Praise the Lord! Kaya dito, lahat binabago ng Diyos. Tayo, dati puro tayo lasinggo, mga lalaki, ngayon hindi na. Meron pang mga tumboy dito dati, ngayon ay naging pastora na. Merong mga bakla dito, ngayon naging lalaki na. Bakit? Babaguhin ka ng ating Panginoong Diyos. Ibig sabihin yan, you do not discriminate people, but rather love them with the love of God. Why? What is the love of God? That is eternal love. That will bring you to eternal life. Praise the Lord! Pero ang pag-ibig ng Satanas, ang gawin mong pag-ibig sa mga tao. Ano ba yung pag-ibig ng dyablo? Alam mo naman yung pag-ibig ng dyablo. Sabihin ng masamang espiritu, believe to yourself. Yan ang gusto ng dyablo eh. Believe to yourself. Manalig ka sa sarili mo, maniwala ka sa sarili mo. Yung mga tao, dahil believe sila sa sarili nila, pag lalaki sila, nakagusto sila ng kapwa din lalaki, kay believe sila sa sarili, gawin nila. Ang sinabi sa Bible, deny yourself, believe God. Kaya kung naniwala ka sa Diyos at nilalang ka na babae, paniwalaan mo ang Diyos, mamuhay kang babae, then nilalang ka ng Diyos na babae. Pag naniwala ka sa Diyos, nilalang ka ng lalaki, maniwala ka sa Diyos, na lalaki ka na nilalang ng Diyos, mamuhay kang lalaki ayon sa Diyos na iyong pinaniniwalaan. Praise the Lord! Kaya yun, naliwanagan si Sister MJ, si Pastora MJ, pastora na ngayon.
Pastora Serla, puro yan yung mga live-in noon na kapwa nila babae. Kasi believe sila sa sarili nila. Yun ang doctrine ng Diablo. Huwag kayo maniwala sa Diyos, walang Diyos. Tayo yung Diyos. Tayo dito, tayo susunod. What you feel, that you do. Pero sa Diyos, deny yourself. There is a way which seemeth right unto a man's eye, but the end thereof are the way of death. Merong tingin sa tao, tingin niya sa daan matuwid. Yung pala, kamatayan ang papupuntahan niya. Dito kayo sa akin, sabi ni Jesus, I am the way. Dito kayo sa akin, I am the truth. Dito kayo sa akin, I am the life. No one cometh unto the Father but by me. O kaya, dito tayo kay Lord Jesus Christ. Praise the Lord. So, habang lumiliwanag ka na, bagong buhay ka na, napatawad ka na, malinis ka na, banal ka na, matuwid ka na, dahil ang Diyos mo ay matuwid, dahil ang Diyos mo ay perfect, then, praise the Lord, perfect ka na. Huwag mo nang patayin ang Espiritu ng Diyos na siyang gumagawa sa buhay mo. Lahat na gawa natin na kabutihan, hindi atin yan. Lahat na nagawa natin, kung ano-ano pang nagagawa natin na kagigilalas na mga bagay, malaki man o maliit, hindi atin yan. Gawa yan ng Diyos. So dahil gawa yan ng Diyos, huwag mong patayin ang ningas ng banal na Espiritu sa pagkatao mo. Praise the Lord. Last verse. 1 Thessalonians 5:19. Praise the Lord. Quench not the Spirit of God. Praise the Lord. Yan. Huwag mo nang patayin. Para tilihin mo yan. Now, paano mo, yung isang lampara, paano mo ma-sustain yung ilaw na yan? Kasi the time will come, yung fuel niya will go down, bababa yan. I-refill mo nang i-refill. I-refill mo nang i-refill. Parang tiyan natin, mamaya gugutumin na naman tayo. I-refill naman natin para yung lakas ma-maintain natin. So, paano natin i-refill yung liwanag na nagniningas na sa buhay natin na Espiritu ng Diyos, salita ng Diyos. Salita ng Diyos, salita ng Diyos. Huwag kang magkulang sa salita ng Diyos. Maintain mo yan lagi. Praise the Lord! Kaya, to God be the glory. Pasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos sa totoong liwanag, the true light. Kasi si Satanas nagpapanggap din ng light sa sanglibotang ito. But fake, not true light. Si Satanas nag-i-enlighten din sa mga tao. Pero ang enlightenment niya, enlightenment sa kasamaan at kalukuhan. Pero ang enlightenment sa Diyos, iba. Liwanag na mag-aalis sa iyo sa kadiliman. Kaya, pasalamat tayo sa Diyos for the light has come. And let us believe the light while we have the life. Habang may buhay pa tayo, maiksi lang ang ating buhay sa sanglibotang ito. Kaya nag-ano ang Diyos, nag-proclaim ang Diyos kay Noah, Noah, dahil babahain ko ang mundo, iiklian ko na lang ang buhay ng tao. Gagawin ko na lang 120. Ngayon, lalong umikli. 70, 80. Pag lumampas ka ng 70, may bonus ka na. Pag lumagpas ka ng 80, meron ka ng super bonus. Pag lumagpas ka ng 90, ay hindi na yan basta-basta. Kaya, tumitik tayo sa liwanag na maghahatid sa atin sa eternal life. Buhay na walang hanggan. Praise the Lord! Wala tayong first timer, meron. Okay? Iimbitahin ko kayo, halip po kayo, prehan ko kayo. Huwag kayo mahiya. Please come. Sige, i-guide ninyo. Dito po. Okay, dari. Okay. Sige. Duha lang? Dalawa lang sila? Okay. Kung sa'yo pangalan na to, ma'am? Ah? Arsenia. Ikaw? Eva May. So, mangutan ako sa
Praise the Lord. Let us proceed to our closing song. Atong awiton ang Let the Lower Lights Be Burning. Okay. Kisa pa'y magpabaptize aside kay Brother Lito. Napay uban magpabaptize para na siya kauban. Decided. Napay lain from among you. Si Joseph? Sep? Andam ka na? Baptize ka? Oh. Praise the Lord. Kaning katapad ni Brad Pabs, pangalan? Brother? Ay, si Kwanday. Si Brother Rod. Sige, magsabot ng taon niya. Praise the Lord. Okay, let us now sing Let the Lower Lights Be Burning. Let us consider matag-usa kanato mo ay mga suga nining kalibutana. Hallelujah. Page na. Rescue and save them. Hallelujah. How great thou art. Lord Jesus, daghang salamat sa imong makusog nga presensya nga imong ginapabati kanunay. Daghang salamat sa maong kahayag nga imong gipasabot gayud nga magahatod sa mahayag nga kinabuhi nga wala nay kinutuban, wala nay balatian, wala nay kamatayon, wala nay kasakitan. Daghang salamat niining tanan. Mao ni ang gina-crave sa mga tao sa tibuok kalibutan, apan dili ni makaplagan dinhi sa kalibutan. Naa lamang sa gingharian sa Dios. Ug imo kining giandam alang sa mga mutuo, musalig diha kanimo ug mutuman dinha kanimo. So akong giampo kanimo, dalangin ko po sa inyo Panginoong Hesukristo, tulungan niyo po ang bawat isa na wag mag-alinlangan, wag mag-atubili, wag kahit paman ano pa mang negatibo, hindi maniwala dyan sa inyo. Sumunod po dyan sa inyo ng buong puso at ikaligaya ang liwanag na aming natamo mula po sa inyo. At rather, ipakita namin ang liwanag na ito sa madilim na sanglibutang ito.
Kaya, Lord Jesus, bless every one of your people. Patuloy niyo po silang gamitin. Patuloy niyo po silang bigyan ng kapangyarihan na lalo pang liliwanag sa buong mundong ito, saan man sila naroroon. Lord Jesus, help every one of your people. Pagpalain niyo po ang meeting, pagpalain niyo po ang lahat ng aming preparasyon sa darating po na March 28. Pagpalain niyo po ang bawat buhay ng inyong mga anak. Kayo po nagsabi naman hingin niyo sa aking pangalan ay pagkaloob ko. In Jesus' name, Amen. Everybody say, praise the Lord. Okay, please be seated since yung time natin ay hinahabol. May I ask for our local president, Brother Silio, please